Habang tumatakbo ang dalawa, nabanggit ni Torres na si Entred ay laging may plano, ngunit dapat ba silang bumalik? Isinasaalang-alang ang sitwasyon. Bago pa man makasagot si Finn, nakita nilang dalawa ang labis na kaguluhan na nangyayari kung saan si Entred mismo ang nasa gitna, na ikinatakot ni Torres para sa kanyang buhay, ngunit agad niyang napagtanto na nasayang lang ang kanyang mga alalahanin. Patuloy na umiiwas si Entred sa mga atake kahit na naglalabanan ng mga kaaway sa isa't isa. Mayroon pa ring ilang sumusugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, gamit ang kanyang pandama, madali niyang natutukoy ang anumang atake. Ang mabilisang pagdedesisyon ay kritikal dito. Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay tiyak na kamatayan, ngunit natural, hindi niya hahayaang mangyari yun ngayon. Sumigaw si Roger sa kanyang mga tauhan na bumuo ng hanay na hindi nagustuhan ni Entred. Ang Grey Dogs ay mga piling sundalo pa rin. Kung magbubuo sila ng ganito, hindi gaanong makakalaban ang mga Lycan, kaya kailangan niyang panatilihin ang kaguluhan. Mayroon siyang hindi sinasadyang natuklasan sa isang paulit-ulit na pangyayari noong nakikipaglaban siya kay Roger. Ipinagmalaki ng isa sa mga tauhan ang tungkol sa kanya, dahil hindi niya kailanman inaalis ang kanyang helmet. Natural siyang naging interesado at tinanggal ito, na nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan. Si Roger ay labis na kalbo at labis ding insecure. Ngayon, iniinis niya ito sa pamamagitan ng paghimok sa kanya na tanggalin ang kanyang helmet. Tinukso ito na siya ay nagtaas ng kanyang buhok sa langit bago siya bumangon, ay nagpapakita ng tigang na lupa na tinatawag niyang anit. Natural na nagalit si Roger, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili, dahil hindi niya hahayaang pahiyain siya ng isang mababang uri ng sundalo. Biglang ipinakita ni Entred ang kanyang buong buhok, na nagpaisip kay Finn na tuluyan na siyang nabaliw. Ngunit nagawa nitong galitin si Roger, kaya sumugod siya patungo sa kanya sa galit. Eksaktong iyon ang gusto ni Entred. Nagpalitan sila ng hampas, ngunit papalapit ng papalapit si Entred. Humanda si Entred na atakihin si Roger, pero bago pa man niya maibigay ang huling atake, sumugod ang pinuno ng Lycan at pinugutan si Roger, na ikinagulat ng mga tauhan. Umungol ang pinuno ng Lycan kay Entred, ngunit biglang dumaan sa kanya at nagsimulang magtago sa kaguluhan. Alam ni Entred na nagpaplano ito ng sorpresang atake. Pinilit siya ng bastos na ito na bumalik ng maraming beses, ngunit alam niya ang mga laro nito. Hinarang niya ang atake mula sa likuran at pagkatapos ay hiniwa ang kamay nito bago ito sumugod, na nagbigay sa kanya ng isa pang hiwa sa dibdib nito. Sinubukan ng hayop na gamitin ang kabilang kamay, ngunit tinusok ni Entred ang dibdib nito, na nagtapos sa laban. Ang dalawa ay lubhang namangha dito. Tunay nga, ang taong ito ay labis na malakas sa kanila. Naniniwala si Finn na dapat silang magtipon muli at tinawag si Entred upang umalis na. Gusto siyang sundan ng mga sundalo, ngunit ang mga hayop ay labis na malakas para sa kanila, kaya nakatakda silang mamatay dito. Tinanong ni Finn kung paano niya nalaman na magpapakita ang mga lobo dito, ngunit itinuring lamang niya ito bilang swerte. Nagtataka si Torres kung gaano siya kalakas. Paano niya nalaman na Roger ang pangalan ng commander ng kaaway? Naniniwala si Entred na tama lang na maghinala sila, ngunit hindi nila maiintindihan kahit na ipaliwanag niya. Sinabi niya sa kanila na hindi pa tapos ang kanilang misyon. Kailangan nilang umakyat sa pader. Mayroon pa siyang dapat harapin, pagkatapos ng lahat. Habang umaakyat sila sa pader, tinanong ni Finn kung si Entred ba ay dating isang ranger para makaakyat ng ganito kahusay, ngunit hindi masabi ni Torres sa kanya, dahil hindi niya talaga alam kung ano ang taong ito. Ang anim na pandama ni Entred ay hindi ganap na alerto dahil sa mage na ito, ngunit alam niya kung saan ito pupunta, dahil hindi ito gumalaw mula rito sa lahat ng kanyang paulit-ulit na pangyayari. Sinabi niya sa iba na may kaaway, at siya ang unang gagalaw, bago biglang sumugod kay Resha, na hinawakan ang kanyang braso gamit ang mga ugat at itinulak siya palayo. Kung mawala si Entred sa kanyang mga ugat, at tinanong ng mage kung bakit siya narito, dahil dapat ay pinuksa na siya ng kanyang mga anak. Sinabi ni Entred na abala ang kanyang mahal na mga anak sa Lycan ngayon. Tila hindi niya sila masyadong sinanay. Gumamit siya ng kanyang mahika upang atakihin si Entred, ngunit sinalag niya ang mga galami at sumugod upang putulin ang kanyang mga letigo, na pangunahing pinagmumulan ng kanyang pinsala. Nagulat si Finn kung gaano kahusay niyang hinaharap ang isang mage,
At nagtaka si Torres kung dapat ba silang tumulong, ngunit makakasagabal lamang sila. Sa kabutihang palad para sa kanila, maaari rin silang magsaya, dahil maraming gwardya ang sumusugod upang tulungan si Reisha, ngunit biglang silang hinarang ng dalawa. Sawa na ang mage sa kanilang mga laro at nagpadala ng galit na mga Galami patungo kay Enshred, na alam na kung paano siya talunin. Isa pa rin siyang tao, at mamamatay pa rin kung sasaksakin, ngunit paano makakalikha ng puwang upang magawa iyon? Mayroon siyang eksaktong bagay para sa gawaing iyon. Sumugod siya gamit ang kanyang patalim, na pinilit ang mage hamarang, ngunit malalampasan niya iyon at may hahanda ang kanyang trump card, na inihanda sa tulong ng nakatagong kutsilyo. Alam niyang magagamit ang mga magic stone na ito. Nakatanggap siya ng alok na ibenta ang mga ito noon, ngunit sigurado siyang magkakaroon sila ng gamit. Inihagis niya ang isa sa mga ito diretso sa mukha ng mage, na lumikha ng isang kumikinang na liwanag na bumalot sa buong lugar. Natural na nabulag si Reisha, na nagpahintulot sa kanya na patumbahin ito. Nang malaman niya ang mga pader, napagtanto niyang hindi na kailangang pumili ng isang direksyon lamang. Lahat ng tatlong pader ay mahusay sa kani-kanilang paraan, at kaya, nilikha niya ito ngayon, sa pamamagitan ng pagtalo sa lahat ng ito. Tinapos ni Finn at Torres ang huling sundalo, at alam ni Torres na maraming kaaway ang malapit ng lumitaw, at sumang-ayon si Finn, kaya dapat silang tumakbo habang kaya pa nila. Hinanap sila ng mga gwardya, ngunit matagumpay silang nakihalubilo sa mga pulubi. Ngayon, kailangan na lamang nilang iligtas ang spy at tumakas. Dinala sila ni Finn sa huling lugar ng kanilang pakikipag-ugnayan sa spy, kung saan malinaw na may nangyaring ambush, na nangangahulugang may nangyari sa spy. Napagtanto ni Finn na patay na sila. Ang buong plano nilang ito ay isang bitag lamang nila mismo. Naniniwala ngayon si Enshred na ang liham na natanggap nila mula sa spy ay isinulat ng mga Aspen upang akitin sila rito at patayin sila. Matigas pa rin ang mga gwardya sa kanilang paghahanap, sumisigaw at nagbubulungan tungkol sa paghahanap sa lahat ng dako, ngunit kahit na iminungkahi ni Finn na tumakas na sila ngayon, ito ay magiging isang malaking sugal. Isinasaalang-alang ang dami ng mga gwardya na naruroon, may paraan si Enshred para makalabas sila, at agad silang nagsimulang magsunog upang makaakit ng mas maraming atensyon hanggat maaari. Ngayong nagawa na niya ito ng maraming beses, natuto na siya ng ilang pamamaraan, hanggang sa punto na siya ay isang ganap na bihasa. Kailangan niya talagang magsanay paggamit ang patalim upang makabawi. Sa kanilang pagtakas, oras na upang bumalik sa border guard. Sa kastilyo, may isang taong may mas mataas na ranggo ang nabalitaan na nakatakas ang mga nanghihimasok, na ikinagulat niya dahil naglagay sila ng maraming bitag. Hindi niya inaasahan na madaling mamamatay si Reisha. Perpekto ang planong ito, isang perpektong pagkakataon upang pumatay ng ilang ranger at especially iya, na magdudulot ng malaking dagok sa kaaway. Pero ayos lang, marami pa silang dapat gawin, kaya dapat silang umalis at maghanda para sa susunod na mangyayari. Ito ang henyong strategist ng Aspen, si Abner. Sa bangka pabalik sa kampo, pagod sina Finn at Torres, ngunit humiling si Enshred ng isa pang sparring match kapag bumaba sila sa barko. Ito ang nagtulak kay Torres na sumigaw sa kanya. 10 beses na silang nag-sparring habang papunta rito. Pagdating nila, naniniwala si Torres na dapat na lamang silang magpahinga. Ngunit nakalimutan niyang ito ang ideya ng pahinga ni Enshred. Inanyayahan ni Enshred si Finn, ngunit alam niyang gusto lamang niyang makipaglaban, kaya tumanggi siya. Bago pumasok sa kampo, nakita nila ang isang kalbong lalaki na nakikiusap, na kilala ni Enshred. Labis na natuwa si Gilpon na makita siya at sumugod sa kanyang tabi, na ipinaliwanag na nasa panganib si Christ dahil lumitaw ang palakang iyon. Naalala ni Enshred na binanggit niya ito tuwing tagsibol. Ang palakang iyon ay pumupunta upang siyasatin ang guild. 3 araw na ang nakalipas, akala ni Christ ay marami siyang paghahanda bago ang pag-deploy. 1 linggo na mula nang bumalik siya sa barracks. Ngunit nakikinabang ang mga nakatataas sa mga supply na ibinabahagi niya, kaya ayos lang. Lumapit sa kanya si Gilpon at iniulat na nakita ng isang may-ari ng bahay tuluyan ng isang kainahinalang tao, malamang na isang especially iyan ng Aspen. Sinabi ni Christ sa kanya na tingnan ito at patayin ito. Ang kasalukuyang guild ni Gilpon ay tinatawag na Night Watch. Pinapanatili nila ang kaayusan sa mga eskinita,
kung saan hindi maabot ng mga gwardya sa hangganan. Salamat doon, bumuti ang pananaw ng publiko, na nagpapadali sa pangungulekta ng tributo. At ngayon na iniuulat ng mga residente ang lahat, kaya humusay din ang daloy ng impormasyon. Kung magpapatuloy sila ng ganito, at mananatili ang kanilang impluensya, ganap nilang makokontrol ang likurang kalye. Biglang may lumitaw na kakaibang tao sa harap ng pangunahing silid, na sinubukang pigilan ng gwardya, ngunit wala siyang laban. Alam ni Christ kung ano ito. Ito ang palakang binanggit niya noon. Dahil hindi niya pinatay ang gwardya, mayroon pa ring pagkakataon para sa negosasyon, kaya inanyayahan siya ni Christ sa loob. Nagustuhan ng Polaka ang reaksyong ito. Alam ba niya kung sino siya? Nabanggit ni Christ na hindi yun mahalaga, at tinanong kung kumain na ba siya, na nagpatawa sa Polaka. Biglang sumugod ang Polaka at sinuntok si Christ bago siya hinawakan, dahil naniniwala siya mas nakikinig ang mga tao pag nasasaktan. Sinabi ni Christ na hindi yun kailangan, at tinanong kung ano ang gusto niyang malaman. Nagulat ang Polaka na nakangiti pa rin siya matapos masuntok, at nagtaka kung ano ang nangyari sa huling pinuno ng guild. Ipinaliwanag ni Christ na pinatay siya ng isa sa mga regular na gwardya sa hangganan, ngunit humingi ng pangalan ang Polaka. Alam ni Christ na hindi niya maaaring ibunyag si Enchred, kaya sinabi niya rito na isang sundalong nagngangalang Rogna. Dahil doon, iniutos ng Polaka kay Gilpon na dalhin ang lalaking iyon. Sinabi ni Christ na gawin niya iyon, dalhin dito ang tunay na pinuno ng guild. Dahil doon, pupunta na sana siya para dalhin si Rogna, ngunit ang bawat independenteng miyembro ng squad ay sumusulong na. Alam ni Enchred na ginamit ni Christ ang kanyang talino. Sa kanilang lahat si Rogna ang pinakamahirap pakiusapan na magtrabaho, kaya ang utos ay dalhin ng sinumang miyembro ng squad na may kakayahang pumatay ng Polaka. Hindi niya inaasahan na wala ang iba, ngunit gayon paman, mabuti ito. Tinanong ni Enchred kung buhay pa si Christ, na sinabi ni Gilpon na buhay pa naman, ngunit nagtataka rin si Enchred kung hindi ba siya brutal na tinorture o kung anuman. Kinumpirma ito ni Gilpon na hindi. Pinatay ni Enchred ang isang commander, isang pinuno ng pangkat ng lobo, at 2 mage. Ngunit paano naman ang isang Polaka? Madali siyang natalo ng isa noon, ngunit ngayon kaya na niya, at sa totoo lang, gusto niya talagang subukan ang kanyang lakas at labanan ito. Sinabi niya kay Gilpon na bumalik at sabihin sa Polaka na darating si Rogna bukas. Hindi mamamatay si Christ kung isang araw lang ang lilipas. Nakikita niya ito sa kilos ng Polaka. Mukhang mga tanga silang lahat, ngunit tulad ng pagkakaiba-iba ng mga tao, ganoon din ang mga Polaka. Sinadya nitong kunin si Christ bilang bihag. Hindi ito gagawin ng isang brutal na nilalang. Nagulat siya pabalik sa commander, na sinabing na sumulong na ang kanyang squad. Kaya sasama ba siya sa kanila? Sinabi ni Enchred na sasama siya sa kanila sa loob ng 2 araw, dahil nakaramdam na siya ng labis na pagod. Kung sakaling mamatay siya habang nakikipaglaban sa palakang iyon, sisiguraduhin niyang nasa pinakamahusay na kondisyon ang kanyang katawan. Matapos ang sapat na pahinga at pagsasanay, naghanda siya, ngunit 2 sipol na dagger na lang ang natitira sa kanya. Hindi niya nabawi ang iba, kaya kailangan niyang kumuha pa. Humiyaw sa kanya si Esther, at kakaiba para kay Enchred na nagpapakita ito ng lambing. Nalulungkot ba ito habang wala siya? Maaari rin itong sumama, ngunit para manood lamang, dahil sabik na siyang muling makipaglaban sa isang Polaka. Umaasa ang Polaka na makikilala niya si Rogna ngayon. Matagal na siyang naghintay. Ipinangako ni Christ sa kanya na magpapakita ito at inalok siya ng masariwang mga bulate. Gusto ng Polaka kung paano niya alam ang kanyang ginagawa. Mukhang masyado siyang kapaki-pakinabang para patayin. Natuwa si Christ, ngunit sa loob-loob niya ay gusto na niyang mamatay. O sa halip, mamamatay siya, kung walang sinuman mula sa squad ang dumating kaagad.